Sinawit kayo sa Panginoon sa bagong awitin. Sinawit kayo sa Panginoon sa daigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ng kanyang pahayag, kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Sinawit kayo sa Panginoon sa bagong awitin. Sinawit kayo sa Panginoon sa daigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamat ka namin, dahil sa dakina mong ang kapurihan. Panginoong Diyos sa amin, Diyos sa mga kapal, sa lahat Panginoong Jesucristo, itong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo aming kahilingan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo.
Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kaniyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo, sa tulong ng kaniyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aaral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at pinapatay ang sumusunod sa daang ito. Pinagapos ko at pinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya, "Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin." At akin din tinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos at tumutupad sa kautusan at ginagalang na mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod, at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka na magatubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa.
Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. 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 Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabiniyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang buhay ni San Pablo. Ngayong pinagdiriwang natin yung tinatawag na The Conversion of Saint Paul. Ibig sabihin po mayroong before and after. Yung before ay ipinakilala ni San Pablo ang kaniyang sarili sa unang pagbasa. Maliwanag po doon sa Gawa ng mga Apostol. Yung libro pong Gawa ng mga Apostol ay nahahati sa dalawa. Ito ay tumutungkol sa unang buhay ng simbahan. Ito ay nagpapalagay ng kanilang mga karanasan upang ang mga sumusunod sa kanila ay maniwalang may tunay na Kristong na muling nabuhay. Kaya ang unang bahagi ay tumatalakay kay San Pablo. Ang ikalawang bahagi ay tumatalakay naman kay San Pedro. Dalawang pundasyon ng ating simbahan, dalawang kalakasan ng mga unang Kristiyano noong panahong iyon. Si San Pablo o Saul sa Jewish name o Hebrew name ay nagpakilala sa unang pagbasa. Ipinakilala niyang siya ay isang Hudyo. So hindi siya ordinaryong tao. Siya ay learned or educated. Kaya siya ay naging miyembro ng Jewish court na Sanhedrin, yung nagdi-decide
sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang kaniyang conversion ay napakagandang halimbawa ng pagtawag ng Diyos sa kaniya, na hindi tiningnan ng Diyos, hindi tiningnan ni Kristo ang kaniyang katapangan laban sa mga Kristiyano. Hindi tiningnan ni Kristo ang kaniyang lumang kasaysayan laban sa kaniyang mga unang alagad. Napakinggan natin doon sa unang pagbasa kung papaanong tumakbo ang kaniyang buhay bago siya tawagin ng Diyos. At hindi ito simpleng karanasan. Ito ay biyaya mula kay Jesus na dapat makita ng bawat isa na ang Diyos ay tumitingin hindi sa nakaraan, kung hindi sa kayang kabutihang pwedeng magawa ng tao. After all, hindi pala tayo masama. Palaging mayroong mabuting bagay at mabuting kalooban ang nakikita ng Diyos sa bawat isa. Ang kailangan lang natin ay ang tumugon sa kaniyang tawag at tumugon sa ating misyon. Kaya nga po sa Ebanghelyo, pagkatapos umakyat sa langit si Jesus, kaniyang binigyan ng bagong misyon ang mga alagad na ito na binyagan upang ang lahat ay maligtas. Si San Pablo, Paulus sa Griego, ay nabigyan ng biyayang makita ang pagmamahal at awa ng Diyos. Napakahigpit na sundalong ito. Siya pa nga ang nanguna at nagbigay ng permiso na patayin si Saint Stephen sa pamamagitan ng pagbato. Ang kaniyang karanasan ay hindi maitatago na ang madilim, masama, karanasang ito ay pwedeng mabago ng Diyos kung kaniyang nanaisin. Kaya po ating ipinagdiriwang, hindi upang gayahin ang before, kung hindi upang magkaroon ng inspirasyon sa after, na tayong lahat ay mayroon ding dahilan at mayroon ding pagkakataon na itinakda ng Diyos na tawagin upang kaniyang maging alagad. Sa atin pong paglalakbay bilang Kristiyano, makikita nating there is always a time for conversion. Palaging mayroong panahon ng pagbabalik loob dahil alam natin na si Kristo lamang ang pwedeng magbigay ng biyayang ito. Araw-araw, tayo po ay sinusubok ng panahon. Araw-araw din, binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa at biyaya. We have different ways of struggles in life. Pero yung mga struggles na yan ay hindi dapat pumutol sa ating relasyon sa Diyos. In many ways than one, minsan gusto na nating bumigay, pero sa oras na tayo'y lalapit at hihingi ng lakas sa Diyos, ito'y kaniyang ipagkakaloob dahil bukas ka at naniniwala ka sa kaniyang pagbibiyaya. Hindi bumitaw si Saint Paul.
Hindi niya itinakwil ang pagtawag sa kanya dahil mas naroroon at nakikita niya ang kalwalhatian ng Diyos, ang kalwalhatian ng langit. Kaya't simula nang siya'y magkaroon ng pagbabagong loob, siya ang naging sandigan upang ipalaganap ang mabuting balita sa mga karatig bayan at sa malalalayong bansa. He never stopped. Hindi na siya tumalikod pa nang ibigin niya si Kristo. Tayo po ay nabinyagan na. Ito na rin siguro ang panahon na marahil tayo rin ay gumawa ng sarili nating misyon. Sana ang halimbawa ni Saint Paul ay magpalakas ng sarili nating struggle sa buhay, na ang Diyos ay palaging tumitingin sa kabutihan ng tao. Nangangahulugang ang lahat ng tao ay mabuti. Ito lamang ay nasisira ng kasalanang hindi niya sinasadya o sinadya. Pero binibigyan tayo palagi ng biyayang bumalik araw-araw upang ating madama ang kalwalhatian at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga matanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanilang kaharian, manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan, O Panginoon. Ama ng aming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin, sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
isag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang, kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kaniyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ng mga hukbo. Ang langit at lupa nagpadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosanna, 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 Hosanna sa pinagpala sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa taas, Hosanna, Hosanna, Hosanna sa taas. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin at ang patuloy na tumatawag sa pagbabalik loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Samba sa iyo, Jesus, aming kapagligtas, pag-ibig ng Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang kadeboto natin na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information card, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para sa kaniyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhat namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin.